Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang financial strategist na si Ginoong Levi Redfield na nagbigay po ng kanyang pananaw tungkol sa bagong kasunduan sa pagitan po ng United States at saka European Union. Ang usapin po ay nakasentro sa pagtaas ng tariff sa mga kotse mula Europe at ang kasabay na malaking investment deal na papasok sa Amerika. Ang balitang ito ay hindi lamang po basta usaping pangkalakalan dahil maari itong magbigay ng epekto sa global markets pati na rin sa mundo ng digital assets tulad ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan. Check po natin yung post dito ni Ginoong Levi Redfield na may 180.8k na bilang ng mga followers. Ayan po siya. Meron po siyang pinost dito na clip at panoorin po natin yung kanyang mga sinabi bago po natin ito ipaliwanag. The United States has announced a massive trade deal with the European Union, imposing 50% tariffs instead of 25% on auto, and a $750 billion investment deal in the United States of America. So huge win here for the United States. Depending on what way you look at this is good, this is bad, whatever. I mean, you look at the long term with 50% tariffs compared to 25% tariffs, there's going to be less revenue coming into the United States. They did get a lot more upfront though with the $750 billion investment deal to offset a lot of those tariffs. There's more pressure now on the EU government to come up with a bunch of money as opposed to these auto manufacturers and auto builders instead. So that's essentially just the pressure is now being shared between the federal government in Europe and the auto manufacturers. That's really what just happened here. The United States has announced paliwanag po natin yung kanyang mga sinabi dito. Ang bagong kasunduan ay naglalaman po ito ng malaking pagbabago sa tariff. Dating 25% lamang ang ipinapataw ng US sa mga kotse mula Europe, pero ngayon ay gagawin po itong 50%. Ayan, ibig sabihin ay doble ang dagdag na buwis na babayaran ng mga European automakers para maipasok ang kanilang produkto sa Amerika. Sa unang tingin, panalo ang US dito dahil mas malaki po ang kikitain nila mula sa mas mataas na buwis. Ngunit ayon po kay Ginoong Redfield, hindi palaging ganun ang mangyayari dahil kapag masyado ng mataas ang tariff, posibleng bumaba po ang volume ng import at mas maliit ang pumasok na revenue. Para sa market, ang ganito pong galaw ay maaring magdulot ng inflationary pressure na maari pong magpabago sa demand sa ilang mga sektor. Ngayon ay paano naman po nagiging balanse ang $750 billion na investment deal? Yan, kasabay ng mas mataas na tariff ay isang malaking investment deal na nagkakalaga po ng $750 billion na diretso pong papasok sa ekonomiya ng Amerika. Ayon po rito kay Ginoong Redfield, ito ang nagsisilbing balanse o kontra sa posibleng pagbagsak ng kita mula sa trade tariff. Kung titignan po sa mas malalim na perspektibo, panalo pa rin ang US dahil instant na papasok ang $750 billion na investment na siyang magpapatibay sa ekonomiya. Sa markets, maaari pong maging dahilan ito ng short-term rally sa US dollar at mas malakas na confidence ng mga investors sa US economy. Kapag tumaas po ang dollar, natural na naapektuhan din ang galaw ng mga digital assets tulad po ng XRP dahil nagiging mas attractive ang fiat kaysa sa crypto. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang European Union sa kasunduang ito? Isa pang punto na binanggit dito ni Ginoong Redfield ay ang paglipat ng bigat ng pressure. Sa dating setup, ang pinakamalaking pasan ay nasa mga automakers at saka car builders sa Europe. Pero sa bagong terms, mapipilitan din ang mismong EU government na magdagdag ng resources at tumulong sa industriya. Sa madaling salita, hindi lang mga kumpanya
ang mahihirapan kundi pati mismong gobyerno ng Europe ay kailangang gumalaw. Ito po ay magdudulot ng dagdag gastos at posibleng paghina ng ekonomiya ng EU sa mahabang panahon. Para po sa global market, mas mabagal na European growth ay maaring magpababa ng demand para sa crypto adoption sa rehiyon na yan. Ano naman ang epekto ng trade deal na ito sa global trade relations? Ang ganitong kasunduan ay nagpapakita ng mas malakas na bargaining power ng US laban sa Europe. Kapag nakikita ng ibang bansa na kaya po ng US makakuha ng malalaking concessions gaya po ng $750 billion investment, mas lalo pong tatatag ang posisyon nito sa global stage. Para sa mga investors, ang epekto po nito ay maaring makapag-shift ng capital flows. Maraming pondo ang posibleng lumipat papuntang US markets kaysa manatili sa Europe. Kapag may ganitong malalaking pagbabago sa global finance, nagiging mas volatile ang crypto market dahil marami pong investors ang nagbabago ng strategy para makasabay sa galaw ng pera. Ngayon ay bakit po nabanggit ni Ginong Redfield si XRP sa kanyang tweet? Ayan. Bagamat nakatuon po ang kanyang video sa trade deal, hindi po nakaligtas sa mata ng mga XRP holders ang pagbanggit niya sa crypto na ito. Yan po, nakikita natin dito. US tariff and XRP, sabi niya rito. Kapag may malalaking pagbabago po sa global trade at saka monetary flows, natural na naapektuhan ang galaw ng mga digital assets. Sa XRP po ay ito po ay kilala bilang digital asset na ginagamit para sa cross-border payments. Kung lalakas po ang US dollar at humina ang euro, mas lalong magkakaroon po ng demand para sa mga efficient payment solutions na kaya pong mag-bridge ng iba't ibang currency. At dito pumapasok ang role ng XRP. Sa market, pwede pong tumaas ang interest ng mga institutional investors na gumamit kay XRP bilang alternatibo sa traditional banking system. Ano naman ang maaaring maging epekto nito sa presyo ni XRP? Kung mas magiging malakas po ang US economy dahil sa $750 billion na investment, marami pong kapital ang posibleng bumalik sa US financial system. Ang immediate effect po nito ay maaaring short-term pressure kay XRP dahil mas attractive muna ang fiat. Pero sa long term, kapag nagsimula ng lumitaw ang mga problema ng EU at dumami ang demand para sa cross-border payment efficiency, dito pwedeng magkaroon ng malaking advantage sa XRP. Kaya hindi imposible na makakita tayo ng mas malalaking adoption cases sa susunod na mga taon. Bilang panghuli, sa aking pananaw ay malinaw na ang kasunduang ito ay panalo para sa US sa short term, lalo na dahil sa $750 billion na investment. Ngunit para po sa Europe, ito ay dagdag na pressure na magpapabigat sa kanilang ekonomiya. Sa crypto side naman, sa XRP po ay nasa isang interesting na position. Kahit maaari siyang maapektuhan ng lakas ng dollar sa short term, nakikita ko na mas malaki po ang long-term benefit dahil tataas ang demand sa kanyang role bilang tulay sa cross-border payments. Para sa akin, ang mensahe dito ay simple. Kapag mas nagiging komplikado ang global financial system, mas lumalawak po ang oportunidad para sa mga digital assets tulad ni XRP. Haren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.